Nora Honor, ganito pala kaputi at kabait. Bigay ng bigay hanggang halos wala nang natira sa kanya. Isa sa naging malapit na kaibigan ng superstar na si Nora ay si Ricky Lee. Ayon nga sa kanya, Nora, bigay ng bigay hanggang halos wala nang natira sa kanya. Nakita kong tumatakbo sa kalsada ang mahigit 10 DH domestic helper, lumuluha ang bahagi na patribute ng national artist na si Ricky Lee para kay Nora. Isa ang veteran at premyadong scriptwriter sa nagbigay pugay sa superstar at national artist sa ginanap na State Necrological Service sa Manila Metropolitan Theater ngayong araw April 22. Inalala ni Ricky Lee ang ilan sa mga pinagsamahan nilang pelikula ni Ate Guy at kung paano sila naging close sa isa't isa bilang magkaibigan. Noong 1993 ay naglibot sa iba't ibang bansa ang dulang DH na sinulat ko at pinagbidahan ni Guy. Nagpunta kami sa Central Park sa Hong Kong. Daang-daang DH ang nandon. Halos bawat isa ay niyayakap ni Guy. Kinakausap, kinukumusta kung ano na ang mga problema nila. Pagdadagdag pa niya, noong paalis na kami, lumingon ako at nakita kong tumatakbo sa kalsada ang mahigit 10 DH, lumuluha habang humahabol sa van. Ani pa niya, naisip ko, bakit ganito ang epekto ni Guy sa mga tao? Bakit sila umiiyak? Alam ko kung bakit. Dahil nakikita nila si Guy sa kanilang mga sarili. Sila si Guy. Pagbabalik tanaw ng scriptwriter. Una umano silang nagkakilala ng superstar na si Nora nang gawin nila ang classic film na Himala. Noong gabi, bago ang shooting ng finale kung saan sinabi niyang walang himala, nirevise ko ang buong monologue. Pagdadagdag niya. Ani pa niya, sinabi ni Direk Ishmael Bernal kay Guy, one take lang tayo bukas dahil 3,000 extra at 8 ang kamera. Opo Direk, sagot umano ni Guy. Kinabukasan ay idineliver na ni Guy ang monologue sa harap ng libong mga tao na karamihan na Ilocano at di naiintindihan ang sinabi niya. Pero nasa puso ni Guy ang masa, pagbabahagi ni Ricky Lee. Patuloy pa niya, may paraan siya ng pag-connect sa kanila na hindi laging nangangailangan ng mga salita. Naging matalik na kaibigan ako ni Guy nang gawin namin ng Andrea. Paano ba ang maging isang ina? Na siya ang producer. May nagsabi kay Guy na nakakapasok lang daw ang Andrea sa Metro Manila Film Festival kung babaguhin ang ending. Doon kasi sa ending ay binari si Andrea ng mga sundalo, point blank sa ulo. Dapat daw ay nagtatangkang tumakas si Andrea kaya siya binaril. Huwag na lang nating isali kung babaguhin ang ending, sabi ni Guy. Nanandigan siya at tinanggap pa rin ang Andrea kung saan naka-Grand Slam siya as Best Actress. Pagpapatuloy pa niya, kapag may nangangailangan, pautangin niya agad. Ang sweldo niya sa lahat ng shooting day ay ipinapamigay niya sa crew at iba pang mga tao sa set. Namigay siya ng pera sa mga preso noong shooting ng Floor Contemplation. Hindi naging madali ang buhay ni Guy nitong mga nakaraang taon. Marami siya naging sakit at naghirap siya. Halos walang mga ari-arian. Pero hindi pa rin siya tumigil sa pag-iisip para sa kapakanan ng iba. Gusto niyang magtayo ng isang foundation na tutulong sa mga fans at iba pang nangangailangan. Sabi pa niya, buong buhay ni Guy nagbigay siya ng nagbigay hanggang sa halos wala nang natira sa kanya. At tayo, dahil nasanay na tayong siya ang bigay ng bigay, madalas ay nakakalimutan natin na siya naman ang may mga pangangailangan.